Mga kapuso, umakyat pa sa 11 ang sugatan sa pamamaril na yan sa Tacloban. Tukoy na ng pulisya kung kanino ang mga armas na ginamit ng mga estudyanteng namaril. Ang isa sa kanila, kinuha ang baril ng tiyahin niyang pulis. Nakatutok si Darlene Kai. 40 beses nagpaputok ng mga baril ang dalawang high school students sa San Jose National High School pasado alas 9 kaninang umaga. Kung saan 3 ang namatay. Yan ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP. Kasalukuyan daw may klase nang bigla na lang silang namaril. Diretso pong pumasok yung dalawang CICL natin without saying anything. Basta na lang po nagpaputok, nandun pa lang raw sa bintana ay nagpapaputok na sila. Ang dalawang estudyanteng suspect, hawak na ngayon ng pulisya. We have taken custody of the 2 CICL suspects. An alias Rod, 15 years old, also a student of the same school. And alias Nash, 14 years old, also of the same school. Ayon sa PNP, isang 9mm Glock at isang caliber 38 ang ginamit ng mga gunman. Lumalabas sa investigasyon na ang 9mm na ginamit ng 14 anyos na suspect pag-aari ng kanyang tiyahin na isang pulis na naka-assign sa Police Regional Office 8. The subject, policewoman, is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. If proven that they were remiss in the custody and safekeeping of their firearms, they will be charged accordingly. Ang kalibre 38 naman na baril na ginamit ng 15 anyos na suspect na trace ng PNP na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu City. Bullying daw ang tinitignang motibo ng pulisya sa pamamaril. We're still verifying kung exactly the targets were in that classroom. But as I've said earlier, this could be connected to a bullying incident. Kasama rin sa investigasyon ng pulisya ay kung may nagawa ba ang school authorities dahil dati na palang nagpo-post sa social media ng mga violenteng video at video ng pagpapaputok ng baril ang isa sa mga namaril. Ito ay very obviously red flags. So if you could, if the school authorities or anybody, we're not putting blame on anybody, but if anybody was able to monitor itong mga red flags na to, this could have been prevented. Kasama na rin sa investigasyon ng pulisya ay kung ginagaya ba ng dalawang namaril ang mga nangyaring school shooting sa Amerika. That is why one of the interventions that I mentioned earlier in our earlier press conference is to limit the exit and entrances of all schools to better control yung pong ingress at egress ng ating mga estudyante. So we are really alarmed and we are doing everything that we can para po matuldukan na itong mga ganitong instances. Sa isang pahayag, sinabi ng Justice Department na nakapag-ugnayan na sila sa Office of the Regional Prosecutor ng Region 8 ukol sa insidente. Hahayaan daw ng DOJ ang law enforcement agencies at prosecutors na kumpletuhin ang kanilang investigasyon bago sila maglabas ng karagdagang impormasyon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.